Ako, isang mambabasa ng libro, na masigasig na nagtataguyod, at nakikinabang sa lahat. Sa wakas ay nakayanan ang malaking wakas ng kwento. Hindi ako ang pangunahing tauhan. At, hindi rin ako ang lalaking tauhan. Isa lang siyang isang nagdaraan na refugee. Umalis na, umalis na. Huwag harangin. Pasensya na, pasensya na. Aalis na ako. Ang malaking katapusan ng orihinal na libro. Nasa kamay ng pangunahing lalaki ang kapangyarihan. Nangunguna ang pangunahing babae sa kasal. Napatalsik ang kontrabida sa bahay. Ginastos ko ang pinaghirapan kong 10 ang napila. Mula sa mga tao sa ilalim. Binili ko ang kontrabida na kamakailan lang na raid. Wrong key. Sa libro, si Ronki ay nagmula sa isang prominenteng pamilya. Lahat ng kanyang mga kuya ay namatay sa digmaan. May mapanupil na ugali at malamig na pakikitungo. Hindi makuha ang pagmamahal ng pangunahing babae. Dahil lang sa pagbibigay niya ng isang munting regalo. Naging target siya ng pangunahing lalaki. Dulot ng sama ng loob sa isa't isa. Naging kawawa silang parehong nawala ang lahat. Nasa iyo na ang pagkakataon na yumaman. Malaking kontrabida. Maraming salamat sa iyong pagtulong. Kakausap lang niya. Ay naku, bakit mo tinutulak ang isang patay? Hindi siya. Hindi siya patay. Siya ang aking may sakit na asawa. Ay naku, aking mahal na kaibigan. Kung patagilid mo pa ang sakit na ito, hindi na ito magagamot. Kayo, mga asong lalaki. Magsimula na kayong umalis. Magsimula na kayong umalis. CJ! Talagang hindi nagkamali ang masamang tauhan. Kahit na nalugmok. Ngunit ang tingin na ito ay nananatiling mapaghambog. Ngunit, ito ay tunay na seda. Maaaring ibenta ito ng maraming pera. Nay, matagal na akong nakasuot ng kwento. Sa wakas, oras na para sa akin na yumaman. Babae. Siya ang nagligtas sa akin. Itong matapang. Itong dalaga. Maari bang itanong ang iyong buong pangalan? Ang pangalan ko ay Yu Zaiwei. Mula ngayon, ikaw na ang magiging akin. Alam mo ba, na ginawa ko ang lahat para makuha ka. Maraming pinagdaraanan. Kaya nga, mula ulo hanggang paa, Yu ako. Ginoong Yu, alam ko na maraming mga dalagang humahanga sa akin sa Bianjing. Ngunit ikaw, walang kahihiyan ang babaeng ito. Ganoon na lang ako ka-urgente na gusto mo ako. Ano bang dumi nito? Hindi ba't bumaba na ang halaga nito? Ikaw. Ayos ka lang ba? Talagang karapat-dapat ka sa titulong pangganda sa libro. Kahit nakakunot ang noo, ang ganda pa rin. Sayang, ganito na ang kalagayan mo. Kawawa naman. Huwag ka nang mangarap ng ganyan. Hindi mo pa man niya. Kahit ang isang simpleng katulong sa bahay ko. Mas mataas pa sa'yo. Kahit makuha mo pa ang akin. Hindi mo pa rin makukuha ang puso ko. Hindi ko kailanman hihingin iyon. Ikaw. Ano ang balak mong gawin? Ikaw na nag-grade. Nakuha mo ba ang lahat? Mayroon bang mga lihim na silid o anuman? Na, nagastos lang ako ng 10 tael ng pilak. Hindi lang ang kanyang sarili. Gusto rin ang kanyang pera. Tiyak na hindi siya ibibigay. Pero paano kung sakali? Mas mabuting magbanta na lang. Magsalita ka ng totoo. Kung hindi ka magsasalita, ibebenta kita sa Kinluchuguan. Ano sa tingin mo ang dahilan ng mga sugat ko? Paano ito nangyari? Ang mga paraan mo, mas mataas pa ba kaysa sa mga malupit sa bilangguan? Nga. Kaya, saan ang libingan ng pamilya mo?
Mahilig ang mga tao noon sa mga kasama sa libing. Kahit anong puntod ng mga mayayamang tao, ay tiyak na makakakita ng maraming kayamanan. Tulad ng sa inyo, mga anak ng mga opisyal. Ang mga bagay na inilibing, kapag hinukay, isa lang ay sapat na para mabuhay ako ng 800 taon. Ayon sa mga batas ng kasalukuyang dinastya, mga nagbubungkal ng libingan, magaan 300 palo. Mabigat, ulo ang mababagsak. Hindi ba pwede ang magbuhat ng sariling libingan? Sinasabi mo ba na ako ang magbubungkal ng libingan ng tatay ko? Nagagalit ang kontrabida. Tama nga, nakakagulat na nakakatakot ng basta-basta. Isang batang babae na nakasuot ng libro. Ikaw, huwag kang galit ng ganito. Sabi ko lang nang walang masyadong iniisip. Nabuka ka ang sugat mo. Halika, papahid ko lang ito sa'yo. Walang anuman. Anong meron ka dyan? Panyo. Sa mahirap na pamilya, ito na ang pinakakalinis na tela na meron sila, na kaya nilang ilabas. Ikaw, bahala na kayo. Gawin mo ang gusto mo. Ayon sa batas, noong nakaraan, ang mga bagay na ibinigay mo sa iba, kapag sinamsam, mawawala ba ito? Na ibinigay sa iba, ay sa iba na. Yun, kung gusto pa niyang ibalik sa'yo, ay sa akin na yun. Kaya makakapahinga na ako. Bagamat na raid si Ronki, pero ang mga taon na naging alipin siya, na may layuning magmahal, maraming mga yaman na ibinigay niya sa pangunahing babae. Sakto ngayong araw ay kasal ang lalaki at babae. Hindi ba ibig sabihin pwede na akong Ginoong Rong? Ngayong araw ay kasal si Shen Shuing. Ikaw, hindi ka ba kontento? Anong balak mong gawin? Gusto kong dalhin ka para mang-agaw ng kasal. Ayaw ko. Hindi, gusto mong pumunta. Hindi, ayaw kong pumunta. Ikaw. Hindi. Gusto mong pumunta. Nailigtas mo si Shen Shuing ng 3 beses. Kung hindi ikaw, matagal na sana siyang pumanaw. At binilhan pa niya siya ng napakaraming mahahalagang hiyas, mga sikat na gukin at mga lumang larawan. Kung hindi, paano naging pinakamayamang babae sa kabisera ang isang anak sa labas na anak ng isang mahirap na babae? Na isang mahirap na babae lang. Ikaw lang ang nakasakit kay Xi Yunsu nang hinahatulan ka. Pero inakusahan ka dahil sa pagmamahal kay Shen Shuing at pagbaluktot ng batas para sa sariling interes. Ronki, Ruiki, Ronki, wala kang awa, matapang at magaspang ang puso mo. Hindi makatarungan ang hatol. Masyado kang malupit. Walang galang sa mga tao. Karapat dapat na mamatay ang iyong ama at kapatid. Sa mga katulad mo, hindi karapat dapat sa pagmamahal. Hindi karapat dapat sa pamilya. Hindi karapat dapat sa puso ni Shuing. Tawagan mo ako. Siguraduhin pirmahan niya ito ngayong araw. Kung sakaling may problema, ako ang bahala dito. Diyos ko, tingnan ninyo, si Ginoong Rong, paano siya makakapaghatol ng ganito? Pinaglaban niya para sa isang babae, nang aabuso sa kapangyarihan. Hindi karapat-dapat maging opisyal. Ginagawa mo ang tungkulin mo sa bayan. Pero ganito pa rin ang nangyari sa'yo. Ang sama ng pakiramdam ko. Sasagutin kita ngayon, babawi tayo. Paano mo nalaman ang mga bagay na to? Sino ka ba talaga? Ito ba ang nagmumula sa libro? Napakiramdam ng isang kontrabida. May kaugnayan ba siya kay Xi Yunsu? Sino ako? 3 taon na ang nakalipas pagbaha. Si Xi Yunsu ang tumulong sa mga biktima. Ako ang isa sa mga nasalanta na kanyang tinulungan. So, ikaw rin pala para sa kanya. Pero yung bobo na yun, naglalagay ng buhangin sa relief food. At sobrang dami pa. Hindi pa rin nakakabusog.
Kaya tuloy nagkaganitong sakit sa tiyan. Halos mamatay na sa gutom dahil walang panggamot. Ang kwento tungkol sa paghalo ng buhangin sa ayuda sa sakuna. Sobrang nakakakilig ang nakasulat sa libro. Ang pangunahing karakter ay nakikipagdebate sa harap ng hari. Matinding pinagtawanan niya. Si Rongqi ay hindi nakakaintindi ng paghihirap ng mga tao. Maraming bangkay sa paligid. Libo-libo ang mga nasalanta. Ilang ayuda ang ipinamahagi ng palasyo. Hindi sapat. Mahalaga ito. Kung walang halo na buhangin, hindi makakatanggap ang mga biktima ng mga ayuda sa pagkain. Ito lamang ang makakapagligtas sa mga tao na nagdurusa. Hindi makararating ang ayuda sa mga biktima. Kung ganon, may problema sa mga opisyal. At ang nag-imbestiga ay, kung may problema sa pagkain. Yung namatay, malamang mas marami pa kaysa sa nalunod. Ang daming kurakot at mandarambong. Hindi ba kayang maghintay ang mga nasalanta? Malugod na tanggapin si Ginoo. Bilang isang pinuno ng Dali Temple, hindi mo ba alam ang mga paghihirap ng tao? Tama ang sinabi ni Ginoong Xi. Ginoong Rong, basta't may makakain ang mga biktima, sila ay magiging mapagpasalamat. Saan man ang puso ng bayan, ito ang tamang daan para sa mga opisyal. 走走走，下一个。什么时候到我呀？什么到我呀？多谢，多回去去，快走快走快走。是的，是的。我的。去吧。还有多久啊？什么事？下一个。太饿了。多来点吧。 Noong panahong iyon, gaano kasaya ang magbasa. Ganoon din kasakit ang uminom ng lugaw para sa mga biktima ng kalamidad. Dahil sa pag-inom ng lugaw na may buhangin, mas marami ang namatay na biktima kaysa sa mga nalunod sa baha. Alam mo ba kung paano ako nakarating dito? Naglalakad sa gitna ng kaguluhan. Hirap sa pagkain. Hirap sa kasuotan. Si Yunsao. Hindi niya pinapahalagahan ang buhay ng mga tao. Hindi ko siya palalampasin. Huwag mo nang hawakan. Wala akong mahahalagang bagay dito. Nga. Ang pinakamahalaga sa iyo ay hindi ba ang iyong tapat na puso para kay Shen Shuing. 2 taon na ang nakalipas, nagkasakit si Shen Shuing, at ginawa mo ang lahat para iligtas siya. Naghahanap ng lunas sa iba't ibang dako. Sa wakas ay nakakuha ng isang ugat ng ginseng. Ibinigay mo ito sa kanya. Ang mga iyon ay mga bagay na walang halaga. Hindi ito mahalaga. Mataas ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Alam mo ba kung paano ako nakarating dito? Nasa bundok ako. Nakinagat ng ahas, insekto at lamok ng kalahating taon. Sa wakas, nakuha ko na ang ginseng na iyon. Pumunta. Dalhin ang ginseng sa tahanan ng Shen. CJ. Nakuha ko rin ang iyong gantimpala. Nakarating na ako sa kalahating syudad. Ibigay ang mga input kay Shen Shuing. Hindi ko inasahan na halos mawala ang buhay ko sa bahay ni Shen. Sige, aalis na ako. Ang babaeng ito ay nagkaroon ng pagkalaglag. Parang katulad din ng pag-upo sa buwan. Iwasan ang mga masyadong nakakapagpalakas na pagkain. Magpahinga ng maayos. Siguradong gagaling si Miss. Kung magkakaroon siya ng miscarriage, hindi pwedeng gumamit ng ginseng. Magdudulot ito ng malakas na pagdurugo. Nangyari na. Nagsabi ako ng mali. Patayin siya. Huwag mag-iwan ng ebidensya. Lumayo ka.
Nakapagkita ka na ba ng isang lalaking may itim na mukha? Anong lalaking may itim na mukha? Nakakita lang ako ng ilang gwapong batang lalaki. Tama na, umalis ka na. Sandali. Bakit parang pamilyar ang katawan mo? Mukhang kilala kita. Ay naku, ay naku. Paano kahit nagbago ng kasarian, nahuli pa rin? Ang daming pera, bilis, nakawin na. Tanggihan mo. Paalam. Bumukas ka. Huwag kang humarang dito. Alam mo ba kung gaano kadelikado noon? Hindi lang ako walang nakuha na pera. Halos mawala pa ang buhay ko. Sixiyons how, ang salot na ito. Akala mo ba akin ka? Natatakot ka na ipagsabi ko kay Shen Shuing ang tungkol sa kanyang pagkalaglag. Sandali lang. Ikaw at si Shuing at si Yunxiu. Matagal nang. Nalimutan. Alam mo, ako ay may pananaw mula sa itaas. Hindi alam ni Rongqi ang tungkol dito. Nga. Pagkatapos ng kanyang kaarawan, nakatayo ka sa labas ng kanyang silid at pinapadala ng katulong ang gukin. Samantalang siya ay nasa loob ng silid. Mukhang ang kontrabida ay hindi rin makatiis sa niloloko at nilalaro. Ganun pala. Huwag ka masyadong malungkot. Paano mo nalaman ang mga bagay na ito? Kung ayaw malaman ng tao, maliban na lang kung hindi mo ginawa. Isipin mo nga, pinaglalaruan ni Shen Shuing ang iyong damdamin. Yung mga regalo noon, na ipinadala para lang sa layuning magkapleyuhan. Talaga bang handa kang gawing kasal na handog siya? Oh, sigurado akong gusto mo siyang ibalik. Tama ba? Huwag kang mag-alala, para maibsan ang sakit ng iyong puso. Sa oras na iyon, ang mga regalo, naging pera. Hatiin mo sa akin ang kalahati. Huwag siyang bigyan ng pagkakataong tumanggi. Dahil pumayag ka na. Kaya maghahanda na ako. Ano ba talaga ang layunin niya? Parang babae talaga siya. Alis na. Ate, dadalhin kita para mahanap ang nawalang lugar at ginto. Miss, talagang, napakaganda mo parang isang diwata. At ang napangasawa mo ay si Ginoong Si Yunsao. Isang kilalang tao dito sa Beijing. Lahat ay pumunta sa tahanan ng Shen upang bumati. Miss, napakabuti ng iyong kapalaran. Nasa likod pa rin siya. Natural lang. Sa kabutihang palad, Miss, hindi niya pinili si Lord Rong noon. Kung hindi, nasira na ang buhay niya. Oras na, darating na ang groom para kunin ang bride. Rongqi, isang nilaro ko ng buong buo. Mga alagad sa loob. Ay karapat dapat bang ikumpara sa aking kapatid na si Yunsao? Hindi ba? Narinig ko na ang dalagang Shen ay napakaganda. Bagamat siya ay anak sa labas, maganda ang kanyang anyo at mabait ang puso. Talagang bagay na bagay sila ni Ginoong Si. Tama ba? Si Ginoong Si ay isa sa mga nasa korte. Bagong umuusbong na bituin. Ngayon ay nasa posisyon na ng dalisiking. Walang hanggan ang hinaharap. Ngayon kahit si Prinsipe Jin ay narito upang makiisa. Ang dalaga ng Shen ay naglalakad sa kanyang kasal. Isang pares ng makikinang na jade. Isang sinaunang gukin. 10 piraso ng sinaunang pintura. Luhang ng mga luha ng isda. Coral na jade. Yellow at berde na tela. Jade na paborito. Mahahalagang porselana, amber at salamin. Gintong alahas. Jade na may gintong palamuti. Satin at seda.
Mga dekorasyon ng Haitian jade. Lilang kalabasa. Bracelet na may bulaklak na jade. Bracelet na agate. Pakinggan mo. Talagang hindi ka nagkamali. Siya ang pinakamayamang babae sa Beijing. Ang handog na kasal na ito. Hindi ba't totoo? Kahit na ang prinsesa ay ikakasal. Hindi ba't ganito lang? Si Ginoong Xi ay may pambihirang alindog at may magandang asal. May malaking ambag sa pamahalaan. Si Qiangi, Shen ay may talino at ganda na kayang magpabagsak ng kaharian. At ang kanyang dote ay napakabuti pa. Talagang bagay na bagay ang dalawang ito. Tamang-tama, tamang-tama. Maghanda ng mga alahas upang ipagdiwang ang magandang okasyon. Naway magtagal ang bagong kasal ng 100 taon. Congratulations! Kung hindi sana na-degrade si Ginoong Rong, sa oras na ito, hindi ko alam kung ano ang kanyang mararamdaman. Huwag nang pag-usapan. Ngayon ang kasal ni Ginoong Xi. Huwag kang magdala ng mala sa harap niya. Anong ginagawa mo? Alam ko, hindi ka na yung dati, na makapangyarihang Ginoong Rong. Siyempre, ayaw mong ipakita ang ganitong itsura. Lumabas sa harap ng mga dating kasamahan. Kaya, naghanda ako ng panakipawis para sa'yo. Para kapag isinara ni Lord Rong, hindi ka na mahihiya. Umalis ka na. Sa araw ng kasiyahan, bakit ka magdadala ng patay para magpasimangot? Hindi ka pwedeng magwala dito sa harap ng tahanan ng Shen. Umalis ka na agad. Shen Shuring, talaga bang hindi mo na mahal si Rongqi? Anong ginagawa mo? Pwede bang magbigay daan, magbigay daan? Salamat, salamat. Rongqi, siya ba yung dating dali si King? Mukhang siya nga. May usap-usapan na sa lungsod. Matagal nang mahal ni Lord Rong si Gunyang Shen. Noong una, kahit hindi siya karapat-dapat, hinabol niya ito ng maraming taon. Higit pa rito, noong naakusahan si Lord Xi at napalaya sa kulungan. Ito ay tungkol sa kaso ni Rongqi, dahil sa pang-aabuso ng kapangyarihan ni Xi Darren sa kanyang katunggali. Kaya siya ay naparusahan at nawalang bahay. Ngayon, wala na siyang anuman. Ngunit naglakas loob pa siyang mang-agaw ng kasal. Ano nang nangyayari? May isang babae. Parang si Rong Darren ang kanyang itinulak. Si Rongqi, hindi ba siya ay nawasak ang kanyang kapangyarihan? Nabenta ba siya bilang alipin? Paano siya nakarating dito? Nakaabala siya sa kasal namin ni Kuya Yunsao. Huwag mag-alala. Titingnan ko muna kung ano ang layunin ng taong ito. Ginoong dalaga, ngayon ay isang masayang araw para kay Xi. Hindi ko alam kung sino ka sa buhay ni Rongqi. Ako ang asawa ni Rongqi. Dumating ako ngayon para kunin si Genji. Shen. Ano nang nangyayari? Hindi ba't sinabi kong bantayan mo siya? Ayan, Gil. Nakita ko mismo. Isang malupit na lalaki na may pagkahilig sa Dragon Yang. Binili si Rongqi. Ngayon ay isang inutil na tao na siya. Paano siya magpapakasal? Kahit ano paman. Huwag nating hayaang guluhin niya. Ang kasal namin ni Yunzao. Kung tunay ng asawa mo si Rongqi, dapat akong bumati. Ngunit ang salita ng dalaga ay walang katibayan. Hindi mahalaga ang mga ito, yan. Shen, ang mahalaga ay talagang hindi mo mahal si Rongqi. Mag-aasawa ka na ba kay Ginoong Xi? Bakit mo nasabing mahal ko si Rongqi? Siyempre, ikaw naman. Ang nagmamaligning sa asawa ng punong ministro ng dali. Hindi ba siya natatakot na mapreso? Noong panahon na nasa kapangyarihan si Rongqi, hindi kailanman. Sinabi ng Miss Shen na gusto niyang magpakasal sa kanya. Lalo na ngayon, na isa na lang siyang mababang uri. Mukhang maganda ang dalagang ito. Sino ang may lakas ng loob na siraan si Gen? Shen, na may kinalaman sa kasal ni Ginoong Xi. Tiyak na hindi na mabubuhay ng matagal. Ah, nakalimutan ko. Si Ginoong Xi ay bagong talagang dato ng dali. Mas mabuti na ikaw ang humusga kung paano ang relasyong ito. Sabi ni Genji,
Shen, na hindi siya kailanman umibig kay Ronki. Ibig sabihin, hindi kayo kailanman nagkaroon ng romantikong relasyon. Ako ay laging malinis. Paano ako makikipag-ugnayan sa isang lalaki ng lihim? Ayos, kung ganun. Bakit, Miss Shen? Maari mo bang ipakita sa akin ang iyong listahan ng dowry? Bakit ko ito ipapakita sa iyo? Saka, nabanggit na ito kanina. Alam na ng lahat. Dahil alam na ng lahat, bakit nag-aalala si Ginoong Shen? Ikaw, ibigay mo sa akin, ibigay mo. Sabi ng asawa ko, maraming regalo si Ginoong Shen sa Ginoong Shen. Dahil lang sa kanilang kahirapan. Nais niyang magbigay ng marangal na dowry. Hindi niya alam na ito ay mayroon ba akong asawa na nagbigay ng malaki niyang regalo? Yung mga bagay na ibinigay ng ibang lalaki, itinuturing na aking bride price. Medyo hindi patas, no? Yun nga, matagal ko nang naririnig na ang bahay ni Shen ay medyo malungkot. Pero hindi dapat siyang gagawin ng ganito. Anong karapatan mo na agawin ang mga bagay ng aking dalaga? Ibalik mo ito. Bakit ikaw pa ang walang hiya? Ginuksi, kahit papaano, ikaw ay bagong dato ng dali. Pero hindi mo maayos ang mga usaping pambahay. Nakikita ko, mas mabuti pang palitan na lang ang umupo dito. Hayaan siyang magsalita. CJ, kung ganun, sasabihin ko na. Yun nga, ang Jia Owegukin ay regalo ng aking asawa. At saka yung katabing linglong jade bay. Na simbolo ng pag-ibig na magandang jade. Sigurado akong narinig na ito ng lahat. At yung ilang mga bihirang likhang sining. Tingnan ko nga. Perlas ng luha ng isda. Sanga ng korales. At mayroon pang yellow at berde na alahas. Lahat ng ito at iyon ay hindi ba't sayang ang mga pag-aari ni Ronki? Sa lahat ng ito, maliban sa mga pang-araw-araw na gamit, ang mga mamahaling bagay na ito ay lahat regalo mula kay Ronki. Mukhang talagang gawa ni Ronki ito. Balitang pabagsak ang pamilya Shen. At totoo pala, ikakasal si Ginoong Shen. Walang kahit anong karapat-dapat na bagay ang Shen na nagmula sa kanila, sa kanyang dowry. Lahat ay galing sa regalo ni Ginoong Rong noon. Kung ganito nga, Ginoong Shen, bakit hindi ka bumalik kasama ko para maging pangalawang asawa ng aking asawa? Kung ayaw mo, maari mong ibalik ang mga mahahalagang regalo na ibinigay sa iyo ng aking asawa. Kung may pagdududa si Ginoong Xi, bakit hindi mo subukang alamin? Noong araw, ang mga bagay na ito ay binili ng Shen family. O kaya naman ay binili ng aking asawa ng buong yaman. Kung ibabalik natin ngayon ang mga dowry na ito, hindi ba't magiging tulad ng isang biro sa buong lungsod? Simula ngayon, magiging katatawanan na tayo. Pero kung hindi natin ibabalik, talaga bang ipapakasal si Shen Shuing kay Ronki bilang pangalawang asawa? Anong balak ng lalaking ito? Hindi naman pwedeng ipahiya ako sa harap ng maraming tao. Talaga bang isusunod ako sa bilangguan? Gino, kailangan mong ipagtanggol ang aking asawa. CJ. Asawa ni Ronki ay may kakaibang dating. Kung tunay kang asawa ni Ronki, bakit hindi mo siya hinayaang harapin ako ng harapan? Mahal, bumangon ka at magsalita. Ay naku, ang nakahiga sa sasakyan ay si Ronki nga. Talagang ang dumating siya, baka gusto niyang gawing kabit si Xiangi. Shen, Yese, talagang isang walang katotohanan na pangarap. Ngunit si Xiangi, Shen, talagang tumanggap ng kanyang malaking regalo. Kahit anong mangyari, paano niya kayang tanggapin iyon? Napakabigat na regalo. Sinasabi niyang ibinigay niya ito sa akin. Kailan niya sinabi na ito ay kasal? Akala ko ang mga bagay na ito talagang regalo mula kay Ronki. Paano posible ito? Si Ronki, tungkol sa mga ginawa ni Ginoong Xi noon, hindi lang ito para maghiganti sa kawawang asawa. Mga dating kasamahan, patawarin niyo po ako. Masama ang pakiramdam ng alipin. Kaya hindi na siya magbibigay galang sa inyo. Paano niya magagawa na magbiro ang matanda? Hindi pwede. Huwag nating hayaan na lang silang gawin ito. Kasinungalingan at walang kwentang salita. Si Ronki ay para lang sa akin isang aso. Basta't binibigyan ko siya ng bahagyang galang. Susunod siya ng masunurin sa akin. Ronki, ano ba talaga ang nangyayari?
Bakit mo pinakasalan ang ganito? Mapagmataas at walang galang na asawa. At saka, magkaibigan tayo ng matagal. Hindi ba? Sinasabi ni Miss Shen na nagbibiro siya. Sino ang magbibigay ng ganitong mabibigat na regalo sa kaibigan? At saka, saan ka nakakita ng regalo mula sa kaibigan? Na itinuturing na sariling kasal. Talaga bang sobrang hirap ng pamilya Rong? Na kailangan pang humingi ng mga regalo para sa babae? Nabuhay ka na ba? Ganito nga. Ito ay kanyang kinilala. Noong panahon na sikat si Ginoong Rong. Ngayon talagang nakakabahala. Lahat tayo ay nagtatrabaho para sa imperyo. Mahirap hulaan ang biyaya ng emperador. Walang makakasiguro na hindi tayo darating sa ganitong sitwasyon. Dapat ibalik ang dowry. Kung ang anak ko ay magtatangkang tanggapin ng lihim ang regalo mula sa lalaki, putulin ang mga binti niya. Sapat na ang pasensya. Sapat na, dalhin niyo siya rito. Alamin ang pinagmulan ng mga bagay na ito. Ito ba ay regalo mula kay Rongki? Kung totoo man, ibabalik ko ng buo. Ibigay. Yung ano, naka-check na. Ayos na ang pagbabalik ng regalo. Tungkol sa utang na buhay na iyan. Huwag na kayong magpasalamat. Mga kapatid, tulungan niyo ako. Lumayo kayo. 这个拿过去，还有这个，来，这个我来，走，这个，这边， Gino. Gino. 小姐， Gino. Walang anuman, magpatuloy na kayo sa inyong gawain. Salamat sa gamot at sa bayad sa kwarto. Babayaran ko rin ito sa hinaharap. Magkaibigan tayo. Bakit ka pa nagiging masyadong magalang? Ikaw naman, Ginoong Rong. Ilang araw na tayong hindi nakikita. Ikaw ay kasal na. Saan mo siya nahanap? Nakakatuwang manugang. Pero ito ay isang pansamantalang solusyon. Lahat ay peke. Hindi naman siguro. Sa tingin ko kahapon, nang siya ay tumayo para sa iyo. Yung mga sinabi niya ay totoo at taos puso. Ano bang makukuha niya sa iyo? Sinalba niya ako. Ngunit may ibang layunin siya. Hindi ako sumasang-ayon sa iyong pananaw. Pero hindi mo pa naman nakikilala ang mga babae. Sabi niya, may balak siya sa iyo. Sa huli, ikaw pa rin ang kanyang layunin, di ba? Kung hindi ka naniniwala, isipin mo. Ang kalakaran sa mundo ngayon. Anong babae ang maglakas loob na hindi alintana ang reputasyon? Na hindi natatakot sa galit ng mga mataas na opisyal at mayayaman. Na makipaglaban sa kalye para sa iyo. Para sa mga bagay na wala sa kanya. Wala siyang kaugnayan sa iyo. Bakit siya mag-aalala para sa iyong buhay? Ngayon, ikaw ay nag-iisa at walang tulong. Walang kahit isang sentimo. Ano ang maibigay mo sa kanila? Hindi ba't ikaw pa rin ito? Ayos ka lang ba? Ilagay mo ang kumot sa ilalim. Mas magiging komportable ka. Sobrang maalaga niya. Si Qiangi, siya na ikinasal kahapon. Ang nangyaring pag-agaw sa kanya sa kalye. Nabalitaan mo na ba? Yung pinakamayaman na babae sa kabisera. Si Shen Shuling. Siya nga. Yung nagpunta para kunin siya sa kasal. O kaya ay nakipaglaban para sa kanya laban sa kalaban. Naaresto. Si Rongqi. Sabihin mo na kung ano ang resulta. Ano pa bang maaasahan? Agad ibinalik ni Shen Shuing. Ang regalo na ibinigay sa kanya ni Rongqi. Hulaan mo kung ano ang nangyari. Ang natitirang dote ay isa na lang. Mga kutson at kumot. Mga bagay na hindi mahalaga tulad ng mga palanggana.
Sobrang kahirapan. Ginoong may-ari, ihanda mo sa akin ang mga masasarap na putahe ng tindahan ninyo. Sige, gagawin ko. Narinig ko rin na si Shen Shuing ay nagpa-abort para kay Rongqi. Totoo ba ito? Siyempre, totoo ito. Walang dahilan. Sino ang nagbigay ng mga mamahaling regalo sa isang babae na walang kinalaman? Sabi ko na noon pa, yung dalaga ng Shen na iyon, hindi isang mabuting tao. Ayaw mong maniwala. Kung hindi siya, na nagbintang sa'yo sa palasyo, na paulit-ulit kang ginulo, at pinaglilinis ang pangalan ni Xi Yunzhao, yung walang kwentang lalaki, yung empress na sobrang maalaga sa'yo noon. Bakit hindi man lang nagsalita para sa'yo? Kung hindi dahil sa mga pangunahing karakter na may swerte sa kanilang panig. Ang ganitong kalokohan na paninira, tanga lang ang maniniwala. Sino? Ako. Tingnan mo, babae ay nagpapaganda para sa nagugustuhan niya. Ano kayang pinag-uusapan nila, nagkukwentuhan? Hindi kaya nagsasabi ng masama tungkol sa akin? Ang tingin ni Rongqi sa akin. Bakit ang kakaiba? Hindi ko napunas ng maayos ang mukha ko. Anong tinitingnan mo? Ikaw at si Rongqi. Magkaibigan ba kayong dalawa? Siyempre. Kung ganoon, noong una, si Rongqi ay, nang binili ng bastos na lalaki ang bahay. Bakit hindi ka lumabas para tulungan siya? May ganitong pangyayari pala. Sige, kayo na ang mag-usap. Aalis na ako. Oh, ate. Sa tindahang ito, ako ang may-ari. Magsasama na tayo bilang isang pamilya sa hinaharap. Kung may kailangan kayo, sabihin niyo lang. Pero si Rongqi, sa libro, isang malaking kontrabida na kumakain ng tao at hindi nag-iiwan ng buto. Yung mga ginawa ko sa kanya. Kapag gumaling na siya, baka magtangka siyang saksakin ako hanggang sa mapatay. Baka pupunta pa siya para humingi ng tawad kay Shen Shuing at makipag-agawan sa asawa ng lalaki. Ngayon, nakuha ko na ang pera. Kailangan kong makaalis sa kanya agad. Kung hindi, sabihin mo na lang ng direkta. Binenta ko na lahat ng mga bagay na iyon. Pumalit na tayo ng 500,000 liang. Para sa'yo, 250,000. Plano kong patayin si Rongqi para mapanatili ang 500,000 liang. Pero kailangan pa akong gumastos para sa mamamatay tao. Sige na, ayoko nang magpanggap, takot lang ako. Patayin mo na ako. Magsarili ng 5 milyong ito. Hindi ba maganda? Alam niya talaga ang iniisip ko. Paano nangyari yon? Sapat na ang 2.5 milyong ito para sa akin. Sapat na para sa akin. Mukhang madali kang masiyahan ah. Ano ang susunod na plano? Siyempre, gagamitin ang perang ito para bumili ng malaking bakuran. At pagkatapos ay kumuha ng 2 tapat na katulong para sa pagtanggap ng bisita sa tag-init. At magluto ng saa sa tabi ng apoy sa taglamig. Sumakay ng kabayo at maglakad-lakad. Mamasyal at mamili. At pagkatapos ay masayang gugulin ang natitirang buhay. Ginoorong. Ngayon mayroon ka ng pera sa tabi mo. Sigurado akong marami kang dapat asikasuhin. Mas mabuti sana. Mas mabuti sana na magtiya tayo imbes na alak. Yung ano? Mula ngayon, maghiwalay na tayo. Nakaayos ka ng mabuti. Masyadong malayo ang daan ng Jianghu. Walang susunod na pagkikita. Halika. Ilagay mo ang kumot na ito. Sa ilalim, mas magiging komportable. Huwag mo siyang malito. Sa susunod, siya ang bida sa pag-agaw. Ito ang bago kong ginawa na kumot. Hindi talaga pwedeng manatili dito. Paalam na, maliit na Diyos ng yaman. Kasama pa ang kumot na ginamit mo, kailangang dalhin. Itong taos pusong pagmamahal. Bihira sa mundo. Talagang papayagan mong siyang umalis.
Pagkatapos ng malaking katapusan, ang pangunahing magkapareha ay masaya at matatag. Ang kontrabida ay nagretiro na sa mundo ng Jianghu. At ako ay nakamit ang kalayaan sa kayamanan. Ang magandang buhay ng ate ay opisyal nang nagsimula. Bini-bini, tingnan mo nga, tingnan mo nga. 看一下，看一下。走了 Maging maayos kayo. Orihinal na presyo, 10 taels. Ngayon ay 8 tael. Kung gusto mo ng dalawa, bibigyan kita ng 15. Sila lang ang dalawa. Ito ang deed ng bahay, itago mo ng maayos. 哎呀，哎，看看咱们家的新到的，新到的，新到的，来尝尝，新到的。 Nanghihingi ang dalaga ng kahit ano. Serbisyo, isang kopya. 要一本儿。 Ito ay ayaw. 不要，其他 Iba ang lahat, ipasok mo 全部 na. 都包起来。 Tara na, sa susunod na tindahan. Tara sa susunod na tindahan. Maligayang pagbalik sa susunod. 再来。我跟你说啊，有一家饭馆特别好吃，有空带你去。 Huwag gumalaw, nakawan ito. Tumakbo, tumakbo. Babae, huwag kang matakot. Nangangako akong ipagtatanggol ka at ang iyong ari-arian. Mga kuya, ang aming ari-arian ay ibinibigay na sa inyo. Huwag niyo kaming saktan, pakiusap. Mga bagay, tinatanggap namin ito. Kayo dalawa, tinatanggap din namin ito. Kayo mga tamad, huwag kang matakot, dalaga. Protektahan kita. Hindi. Sino ang kaya mong talunin? Mabilis, tawag ka ng tao. Tumatakbo ka na, tumakbo ka na. Huminto ka, nakatakas na siya. Kailangan mong manatili, di ba? Bakit hindi ka natumba? Ganito ba ang takbo ng mga drama? Halika na, iha. 来吧。 Bakit ka nandito? Dumaan lang. Dumaan lang, edi dumaan. Anong arte-arte mo? Ano ang pagpapakita ng galing? Ang galing ay tunay na galing. Ngunit si Ronky ay isang kontrabida. Hindi ako pwedeng mahuli niya. Wala naman. Salamat sa pagligtas sa akin. Tingnan mo, mukhang ulan. Hindi ko pa nalinis ang mga damit ko. Babalik muna ako para kunin ang mga damit. Bumabagsak na ang ulan. Bumalik ka na, miss. Naghahanda na akong dalhin si Laifu. Para iligtas ka. Walang anuman, may proteksyon ako mula sa langit. Nakatagpo ako ng isang matipunong tao na tumulong. Sino ang matipunong tao na iyon? Kailangan nating pasalamatan siya ng mabuti. Hindi mahalaga. Pumunta ka at maghanda ng mainit na tubig para sa akin. Maliligo ako. At kumuha ka rin ng ilang dahon ng Artemisia. At ng Leifeng. Ilagay mo ito sa likod bahay at sunugin. Para mawala ang malas. Sino yan sa gitna ng gabi? Bakit ikaw? Bakit siya nandito para sa akin?
Wala na akong pera. 你收敛 Kunin mo ako. Ano? Ikaw, tanga. 2,500,000 tael. Nagawa mo nang ubusin lahat. Binigyan kita ng 2,500,000 tael. Walang kwentang lalaki. Ang karaniwang tao, hindi kayang gastusin ito sa isang buhay. 200 tael. Ganoon lang katagal. Naubos na niya ang 2,500,000 tael. Ngayon wala akong kahit isang sentimo. Kailangan lang kitang lapitan. Wala akong pera, mag-isip ka na lang. Lumabas ka sa akin. Ngayon ikaw ay nasa mahirap na kalagayan. Wala kang pera. Ano ang maibibigay mo sa iba? Hindi ba't ikaw pa rin ito? Talaga bang hindi mo ako maaasikaso? Leifu. Paalisin mo siya sa akin. Mahal na Ginoo. Mahal na Ginoo. 少主啊！ Tingnan mo nang mabuti. Sino ang nagbigay sa iyo ng sahod? Huwag mo siyang sisihin. Siya ay dating tao ng pamilya Rong. At isang kawawang tao rin. Mahal kong batang prinsipe. Lahat ng ito ay kasalanan ng inutil kong alipin. Hindi niya naprotektahan ang pamilya Rong. Maganda. Kaya pala nang binili nila si Fiu. Narinig ko ang sabi-sabi. Siya ay isang retiradong kawal. Naagaw ang bahay ng amo niya. Kailangan niyang magbenta ng sarili para maging alipin. Noong una, ang naramdaman lang niya ay pamilyar. Nagkamali siya ng akala. Sige na, sige na. Leifu, umalis ka na. Sabi, saan napunta ang perang ibinigay ko sa iyo dati? Hindi mo naman siguro. Lahat iyon ginastos kay Shen Shuing, di ba? Si Rongqi talagang nabighani sa pag-ibig. Noon, araw-araw, nagbibigay ng mamahaling regalo kay Shen Shuing. Sa panahong ito, hindi mo alam kung paano siya nilalandi. Pero tingnan ang resulta nito. Mukhang hindi siya binigyan ng pagkakataon. Anong magandang mukha? Tao na nakadikit. Nakadikit hanggang sa wala nang natira. Anong tingin mo 这是 dyan? 什么眼神啊？ Wala naman. Salamat. Bubulong ng tupa. 什么东 Anong 西？ bagay? Kailangan mo lang malaman. Gusto ni Mei Yang si Xi Yang. Gusto ni Fei Yang si Mei Yang, ayos na iyon. Bola-bola ng dila. 于 Yu Zhaowei, anong ginagawa mo? Naisip mo na ba na ako ay isang inutil? Na binigyan mo ng ganoong kalaking pera? Anong mangyayari sa akin? Hindi mahirap hulaan, di ba? Ibig mong sabihin na nagkamali ako sa pagbibigay sa iyo ng pera. Hindi. Ano ang ibig mong sabihin? Binili mo ako. Ang katawan ko ay sa iyo. Pera ko rin ay sa iyo. 也是你的。 Ano ito sa kanya? Ibig bang sabihin nito ay ako ang magiging responsable? 不行， Hindi ba pwede? Gumagamit siya ng ganda para makuha ako. Mabait na bata. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Miss, ako. Wala akong nakita. Yun nga. Maraming tao sa bahay na kumakain. Hindi naman ito isang problema. Ibigay mo kay Ginoong Rong. Mag-book tayo ng kwarto. CJ, ito pa lang ang unang beses ko na maging ganito kalapit sa isang babae. Huwag kang tumalon. Ang aking unang halik. Pero gwapo naman siya. Hindi rin ako lugi. Paano siya nakakapagpakatatag ng ganyan? Nandito na ang lahat, Ginoo at Ginang. Ako,
Hindi ba't gusto ko ng maanghang na sabaw? Bakit ito ay sabaw na walang anghang? Hindi makakain ng maanghang ang Ginoo. Kaya't ginawa ang sabaw na walang anghang. Akala niya ay siya ang may-ari. Talagang nakatira sa marangyang buhay si Ginoong Rong. Kumain ka. Ang karne na ito ng dalaga ay napakalambot. Subukan mo. CJ. Sobrang payat ni Ginoong Rong. Sa tingin ko, kailangan niyang kumain ng mas marami. Dumating si Ginoong Rong. Kumain. Kumain ka rin. Hindi pa luto ang utak ng dalaga. Ronki, sinasadya mo yan. Suwail ka. Talagang nag-asawa si Ronki. Babae, malapit nang bumaba si Ginoong Xi mula sa korte. Kailangan nang bumalik para magluto ng sabaw. Naintindihan ko, sige na. Nabalitaan ko na ang matanda ay hindi na pumunta sa kwarto ng asawa niya ng kalahating buwan na. Totoo ba yun? Totoo yun. Siyempre, totoo yun. Lahat sa bahay ay nakatingin sa kanila. Hindi ba narinig mo na ang matanda ay may pagtingin sa asawa niya? Malalim ang pagmamahal at katapatan. Matapos ang maraming pagsubok, nais niyang pakasalan. Bakit ang bilis ninyong magsawa? Hindi mo alam, Ginoot Ginang, na minsan ay nakipag-ugnayan si Madam kay Ronki. At nagdadalang tao pa nga siya para sa kanya. Kahit gaano pa niya kamahal ang Ginoo. Siguro ay nakakainis din siya, di ba? Ikaw kayo. Ginoo. Babaeng mababa ang uri, nangahas kang akitin ang aking asawa. Nais ng alipin na magbigay ng karangalan sa pamilya Xi, na magparami at saka. Tinanggap na ako ng Ginoo bilang kanyang kabit. Ano? Noong araw ng iyong kasal, pinayagan mo ang pamilya Xi. Naging katatawanan sa buong lungsod. At pinagtawanan pa ang Ginoo ng kanyang mga kasamahan. Nahihirapan ang Ginoo. Ang alilang ito ay gumawa lamang ng kanyang tungkulin. Ang tungkulin ay umakyat sa kama ng aking asawa. Ginoo, hindi ka makapagbuntis. Hindi mo maaring pigilan ang iba na magkaroon ng anak. Ikaw, mabangis na paa. Minsan ka pang makipag-usap sa akin ng ganyan. Tawagin ng tao, dalhin siya at bugbugin hanggang mamatay. Shen Shuing, ikaw ang Panginoon ng pamilya Xi. Mag-ingat sa iyong asal. Isa lamang siyang katulong. Bakit ka pa magagalit? Ngayon gabi, pupunta ako sa iyong silid upang magpahinga. Ikaw pa rin ba ang kuya kong si Yunziu? Sabi mo noon na iisa lang ang mahal mo, ako lang. Ano ba to? Binetre mo ako. Paano mo masasabing binetre? Normal lang sa mga lalaki na may maraming asawa, di ba? Suing, mahal na mahal kita. Kung ayaw mo kay her, buwan na ito, pwede bang pumunta ako sa kwarto mo? Si Yunziu. Talagang nakakainis ka. Naiinis ako. Para sa'yo, handa akong labanan si Ronki. Sa wakas, nakuha ko ang katayuan ko ngayon. Saan ba ako nagkulang sa iyo? Ngayon, nagkaroon lang ako ng isang kasambahay. Bakit ka ganyan, hindi ka tumitigil? Talagang hindi ka marunong makisama. Si Yunzhu, ikaw na walang hiya. Alam mo ba kung gaano kahirap maging dalisikin ko? Napakahirap nito. Walang katapusang mga kaso. Alin ang hindi mula sa mga kilalang pamilya na nagdulot ng gulo? Alin ang kaya kong harapin? Kung hindi mo ako matutulungan, ayos lang. Pero lagi ka pang nagiging seloso. Napakamaliit na pag-iisip. Maliit na pag-iisip. Noong una, si Ronki ay gumawa. Noong siya ay dali si King. Hindi naman siya kumuha ng sinumang dalaga. Pareho pa rin ang mga maling kaso na hindi natapos. Babaeng mababa ang uri. Sa tingin mo, hindi ako kasing galing niya. Tama ba? Talagang hindi ka kasing galing niya.
Talagang baliw ka. May tao. I lock siya sa bakuran. Isara ang pinto, magmuni-muni. Si Yunsao. Pagagalitin kita. Palayain siya. Gusto kong makita kung ano ang mangyayari. Maliban sa kanyang gulong-gulo na pamilya. Saan pa siya pupunta? Tja! Tja! Ginoong driver. Tja! Matagal ka nang nakasakay. Magpahinga ka na. Hindi ako pagod. Ikaw, pagod ka ba? O, sabi niya hindi rin siya pagod. Tja! Tja! Esa na ang milk tea. Sige, darating na ako. Huwag mo nang sabihin. Ang pakiramdam ng pagsakay sa kabayo na pang-ukit ay sobrang saya. Kung pwede lang talaga akong makasakay ng totoong kabayo. Tikman mo. Binibini. Binibini, Ginoo. Ang kabayo sa bahay ay nanganak ng isang kutita. Totoo ba, Tara? Bilisan mong tingnan. Itong kabayo, ganito na ba kalaki ng ipanganak? Di ba? Pero, naalala ko, hindi ba't lalaki ang kabayo namin? Siguro nakalimutan lang ng dalaga. Pwede ba akong sumakay dito? Siyempre, pwedeng sumakay ang dalaga. Maamo ito. Maamo ito. Paano kung hindi ako marunong sumakay? Nag-aaway si Shen Gunyang at si Yunsao. Tumakas mula sa bahay. Sa susunod na tungkol sa kanya, hindi na kailangang ipaalam sa akin. Ituturo ko sa iyo kung paano mag-horseback riding. CJ, masyadong maliit ang bahay. Hindi makapag-ensayo sa pagsakay. Lumabas tayo at mag-riding. Sige, parang outing-outing na rin. Bakit ka nag-outing-outing, miss? Kasi nagdadala ng maraming pagkain. Pupunta sa labas para kumain. Bakit hindi na lang sa bahay kumain? Hindi mo kasi naiintindihan. Ito ay tinatawag na ambience. Green. Pumunta ka at dalhin ang baking tray. Magdala ka pa ng kaunti pang bagay. Gusto kong kumain ng inihaw na tupa. Sige, ako na ang gagawa nito. Leifiu, pumunta ka at dalhin ang kabayo. Sige po. Tara, lumabas tayo at maghintay sa kanila. CJ. Shen Shuling. Kuya Rong, gusto kong makipaghiwalay kay si Yunsu. Kayo na ang mag-usap, kayo na. Kayo na ang mag-usap, kayo na. Kuya Rong. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Si Yunzao ay nanakit sa akin. Talagang hindi ko na siya matiis. Aking kapatid na Rong, maaari mo ba akong tanggapin ng isang gabi? Isang gabi lang. Hindi pwede. Noong una, napakabait mo sa akin. Ano ang gusto ko? Ibibigay mo sa akin lahat ng ito. Alam ko, dahil kay Yunsu, nagkaproblema ka. Kaya hindi mo ako matulungan. Pero siya ay siya, ako ay ako. Wala itong kinalaman dito. Alam mo yan. May asawa na ako. Hindi ka dapat pumunta rito sa akin. Lagi kitang tiningnan bilang kuya. Pwede bang tignan mo, yung dati nating pagkakaibigan. Tulungan mo na ako, isang beses lang. Patawarin mo ako, kuya. Sa bahay namin, lahat ng desisyon ay nasa kamay ng misis. Anong ginang, hindi ginang. Ayaw mo naman sa kanya. Gusto ko. Paano mangyayari yon? Bilang isang babae tulad niya, paano mo magagawa yon? Ano man siya, gusto ko siya. Marahil sa simula pa lang, malapit na akong makamit ang aking layunin. Sa pera ko lang nakatuon. Pero ginugol niya ang sarili niyang, lahat ng ipon niya. Totoo na niligtas niya ako. Maingat na inalagaan niya ako. Hindi siya iniwan o pinabayaan at iyon ay totoo. Higit pa rito, ang nararamdaman ko para sa kanya.
Matagal lang sinabi ng puso ko ang sagot. Bola. Lahat ito ay bola. Nandyan ka para lokohin ako, hindi ba? Kapatid na Rong, kung hindi maganda ang pandinig mo, magpagamot ka. Bola lang, lahat ay bola. Dati ay lagi kang tumutugon sa akin. Lagi kang mabait sa akin. Bakit? Dahil si Yu Zaiwei. Nagsabi bang masama ako sa'yo? Kuya Rong, huwag kang paniwala sa sinasabi niya. Kuya Rong, huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Shen Shuling, noong araw na ikinasal ka kay si Yunsu, wala na tayong koneksyon. Mula ngayon, alagaan mo ang sarili mong buhay. Huwag mo na akong hanapin. Nagalit ka sa akin, Ginoong Rong. Hindi kita masisisi kung hindi mo ako tutulungan. Pero sa puso ko, ikaw palagi, ay isang iginagalang kong nakatatandang kapatid. Ngayon ay nakikialam ako ng walang pakialam. Ako ay magpapaalam na. Ngunit kung sakaling sa hinaharap, kung sakaling mapahiya kan Yu Zaiwei, pwede kang lumapit sa akin anumang oras. Binibini, ano ang narinig mo? Ang kapal naman nito. Wala akong marinig. Bakit namumula ang mata mo? Ano, namumula ang mata ko? Hindi pa naman ako namumula ang mata. Bakit ko nakikita na magkasama sina pangunahing babae at si Rongki? Para akong kinukuryente sa dibdib. Kakatapos lang niyang isipin. Nadalhin si Rongki pabalik. Sobrang mahal niya ang pangunahing tauhan. Ngayon, gusto na niyang makipag-usap ng mas matagal sa pangunahing tauhan. Ay naku, bakit ang tagal nilang nag-uusap? Ano kaya ang pinag-usapan nila? Bumangga sa pinto. Leifiu, palitan mo ang pintong ito ng mas manipis. Sige, Gino. Bukas ay papalitan ko na. Ayos ka lang ba? Bakit ka nakadapa sa pinto? Wala naman. Tapos na kayong lahat makipag-usap. Yung, nasaan si Shen Shuling? Umalis na siya. Hindi na siya. Babalik para guluhin tayo. Ayos lang iyon. Sinasabi ko na sobrang nakakaiyak. Ito na nga. Ito ang huli kong pagmamahal sa'yo. Ay ang pakawalan ka. Anong kinakanta mo? Ang pangit naman. Hindi na mahalaga ang mga yan, tara na. Uminom tayo ng isang baso. Siguradong pag nagising ka, wala nang ibang tao na nandyan. Hindi ako umiinom ng alak. Hindi ito alak na iniinom natin. Tawag dito ay pag-alis ng lungkot. Paano maaalis ang lungkot? Tanging sa pamamagitan ng dukang. Kumain ka ng kaunti. Cheers! Hindi naman ikaw ang nasaktan. Bakit ka umiinom ng ganito karami? King. Gusto kong makinig ng kanta. Gusto kong makakita ng male model. Pumili ka ng dalawa para sa akin. Ang male model ay gusto ng dalaga na sabihin si Xiao Guan, di ba? Anong ginagawa mo ay naku? Tara na. Sasama ako sa'yo pabalik sa kwarto. Ituloy ang musika, ituloy ang sayaw. Alaynan, nasaan ang male model ko? Hanapan mo ako ng 10,
Walong lalaking modelo. Ngayon, kailangang magising ng miss ko. Nalaman ko na. Ganito ka pala mag-enjoy sa buhay. Tanga. Pupunta ako para maghanda ng tiya para sa iyo. Hindi. Anong ginagawa mo? Huwag kang mag-eksperimento. Ayos lang. Ito ang uri na gusto ko. 是我喜欢的类型。 Yuzawe, nakita mo na ba kung sino ako? Ang maliit na bibig na ito. Ano nang sinasabi mo? 说啥呢？心情 Magsimula tayo sa isang halik. Yuzawe, nakita mo na ba kung sino ako? 容器 Ronki ay Ronki. 是容器。 Anong nangyayari? Kagabi, nainom at nagpakasawa. Hindi umuwi buong magdamag. Saan ka pumunta? Bumalik sa bahay ng kanyang pamilya. Bumalik sa bahay ng iyong lola. Huwag mong akalaing hindi ko alam. Pinuntahan mo si Ronki, yung inutil. Kung sino ang hahanapin ko, wala kang pakialam. Shen Shuing, huwag mong kalimutan. Ikaw ay ikinasal na sa akin. Hindi ka na isang malaki o maliit na anak ng Shen pamilya. Huwag masyadong makialam sa mga hindi ka aya-ayang mga lalaki. Alam mo pa bang ako ang iyong asawa? At ang iyong malapit na katulong. Nang tayo'y matulog, naisip mo ba na ako ang iyong asawa? Sa lahat ng ito dahil sa nangyari noon, nagkagulo tayo. Noong araw, si Shuing ang unang nagpasimula sa akin. Siya rin ang iyong personal na katulong. Maaari ko lang siyang bigyan ng isang titulo. Talagang mahilig kang maghanap ng dahilan para sa sarili mo. Shuing, mag-alala ka. Matagal na tayong magkakilala. At naranasan na natin ang maraming pagsubok. Kaya't nagkatuluyan na kami. Sa puso ko, ikaw lamang ang isa. Basta't maging mabuting asawa ka ng pamilya Xi. Kahit sino pang anak, tatawag sa'yo bilang ina. Ang karangalang ito, wala nang iba. Talaga ba? Si Ming, talaga ba? Talaga ba? Kailangan ko ring pasalamatan ka. Si Yeonsu, bumagsak ka sa ating sumpaan. Hindi ka na katulad ng dati. Mahal ko na siya. Gusto kong makipaghiwalay sa iyo. Anong sinabi mo? Shen Shuing, hindi mo ba naiintindihan? Ang katayuan mo ngayon bilang may bahay ng mataas na pamilya. Ang yaman na ginagastos mo ng parang lupa. At ang pinakamayamang dalaga sa kabisera. Ang iyong pagkatao. Lahat ng ito ay ibinigay ko sa iyo. Kapag iniwan mo ako, wala ka ng halaga. Sabi ko na, hindi nila kailanman magiging banta. Sa iyong pagkatao, maging masunurin ka. Tayo ay ligtas at tahimik. Hindi ba maganda ang mamuhay? Ako, gusto kung makipaghiwalay. Sino ang gustong makipaghiwalay? Ina. Ina. Siksay Yeonsu, bigo at walang puso. Gusto kong makipaghiwalay. Ang babae ay sumusunod sa asawa. Malayo ang anino. Ang lalaki ay may 3 asawa at 4 na kabit. Ito ay normal. Ano ang dahilan mo para makipaghiwalay?
Ngunit, bilang pangunahing asawa, wala kang pasensya. Sa loob ng bahay na ito, paano kita mapagkakatiwalaan ng buong puso? Nang ikinasal ka, ang ipinangakong 10 milyang palamuti. Yung malaking binata, para makuha ang isang kapwa maganda at angkop na pagkakaibigan. Swerte. Marami rin ang ginastos sa mga handog. Ngunit sa araw ng kasal, nangyari ang gulo. Ay naku, huwag sanang magalit sa akin, masyado akong nagsasalita. Kung ito ay nangyari sa karaniwang tao, pumasok ang asawa, pero kailangan magpakumbaba, gumagawa ng maliit. Ikaw, inay, huwag magalit. Ako ang may mali sa pagtuturo. Ngayon na nasa mataas kang posisyon. Ilang babae sa Beijing ang anak sa labas. Gusto kong maging iyong kabit. Sa tingin ko, mas maganda kung pipili ka na lang ng ilang para magparami ng lahi para sa pamilya Xi. Sobrang na kayo sa pang-aapi. Lahat ng pamilya Xi ay hindi ako tinitingnan ng maganda. Hindi rin ako pwedeng umasa sa Shen family. Kung ganito nga, kailangan na lang umasa sa sarili. Gising na ang Ginoo. Aasikasuhin ko ang almusal. Bakit gising ka ng ganitong oras, Ginoo? Bakit ka natulog ng mahaba? Wala naman. Kundi, isang tao. Kahapon ng gabi, pinahirapan ako ng sobra. Hindi ako, wala akong ginawa. Huwag kang magbula. Ebidensya. Hahaha, kagat ng lamok yan. Ang mga lamok ngayong taglagas ay talagang malupit. Hahaha. Talaga ba? Talaga, narinig namin ang ingay ninyo kahapon. Narinig namin lahat. Narinig namin lahat. Medyo malakas ang boses ng dalaga. Akala ko, nasaktan ang dalaga. Pero ang dalaga ay tumatawa at sumisigaw. Napakasaya niya. Naku, sino nang tutulong sa akin? Dito ba may bitak sa lupa? Naghahanap ka ba ng ano? Naalala ko na. Yung baka sa bahay ni Grandma Liu. Malapit ng mga anak. Pupunta muna ako. Mabilis, mabilis. Umalis ka na lang. Hindi ba dapat bigyan mo ako ng pangalan? Umalis ka na lang. Hindi ba dapat bigyan mo ako ng pangalan? Anong pangalan? Ikaw ang nagsabi niyan kagabi. Dapat kang maging responsable sa akin. At sinabi mo pang dapat tayong ikasal ng maayos. Ang bagay na ito ay isang mahalagang desisyon sa buhay. Kailangan kong harapin ito ng maayos. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Mag-iisip ako. Ayokong maging masyadong biglaan sa iyo. Kung maaring ipagpaliban ng isang araw, ipagpapaliban ko. Sabi niya ayaw niyang maging masyadong biglaan sa akin. Mahalaga ako sa kanya. Alaynan. Pero, alam kong nagmamadali ka. Pero huwag ka munang magmadali. Kapag dahan-dahan, mas maayos ang resulta. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Mag-isip-isip ka muna. Alaynan. Talagang sinabi niya iyon. Alaynan. Bakit parang pamilyar sa akin ang salitang ito? Napaka-pamilyar. Yung lalaki sa bahay aliwan, nang nanilim lang sa mga dalaga. Ganito ang sinabi niya. Siyempre naman. Hindi yun possible. Hahaha. Nainit ako. Anong pinag-usapan ninyo? Wala naman. Sinasabi ko lang, kwento ng isang walang pusong tao. Ikaw kayo. Ano ang plano niyo pagkatapos nito? Malapit nang maubos ang pera niyo, no? Dapat mag-isip na kayo kung paano kikita. Talagang magpapabaya na lang ba kayo? Bakit palagi kang nagpapakita sa harap ng iba? Pinapahiya mo ako. Ngunit, sa pagkakataong ito, nabigo ang iyong plano. Naisip ko na kung paano kumita. Anong paraan?
Prinsip, maaari mo ba akong tulungan? Ako, anong maitutulong ko? Sabihin mo lang. Ginoo, nagtatayo ka ng negosyo dito. Kung malaman ito, ito ang binili kong tindahan sa halagang malaking pera, na may maraming customer. Dito maraming tao. Makakabawi ka agad sa loob ng ilang araw. Kahit pa mapansin nila, wala namang masama. Pag nakabili na ako ng saa at kumita, tingnan ko kung sino pa ang matitira sa inyo. Masyado kang mayabang sa akin. Pero buong umaga na ito, walang pumasok na bisita. Lahat sila ay tumakbo para bumili ng milk tea sa tapat. Milk tea? Narinig ko na maaari pang makuha ang ngiti ng isang gwapong lalaki. Bagong labas ng gatas na saa ngayon. Huwag palampasin, dumaan ka na. Tinatanggap ang lahat para tikman. Tara, tingnan natin. Sariwang gatas na saa. Tara, tingnan natin. Sa mga bumili ng 3 tasa ngayon, ay makakakuha ng aming napakagwapong lalaki. Isang ngiti. Walang daya sa bata o matanda. Lahat pumasok na at bumili. Ginoo. Ang ngiti niya ay napakaastig. Hindi ko inasahan na dati siyang walang kinikilingan. Ginoo Rong. Ngayon ay kailangan na lang niyang magbenta ng kanyang itsura para masuportahan ang pamilya. Ay talaga namang hindi mo masasabi. Sa itsura mong ito, talagang karapat dapat kang tawagin. Maganda at maliwanag na buwan. Magalang ang anyo mo. Dahil magkaibigan kayong dalawa. Sige, sama-sama tayong sumuporta. Masyadong masama ang sumigaw ng ganyan. Napakaabalang gawin. Maniwala ka sa akin. Tiyak na magiging epektibo ito. Gusto mo bang kumita? Gusto mo bang yumaman? Gusto mo bang makamit ito ng maaga? Kalayaan sa pera. Kaya sumunod ka sa akin at sumigaw. Tara. Maligayang pagdating. Isang diyosa. Pakitang taas na po. Tara. Anong klaseng tindahan ito? Tingnan natin. Malugod namin kayong tinatanggap. Pakiakyat po. Malugod namin kayong tinatanggap. Pumasok po kayo. Maligayang pagdating. Maligayang pagdating. Ay naku, maligayang pagdating. Ay, ang ganda talaga. Ang salbahe nito. Ginang, masyadong marami ang tao dito. Hindi pa oras para pumasok. Maganda itong negosyo. Sobrang sarap nitong negosyo. Halika, kumain tayo. Sige po. Ay. Nasaan sila? Nauwi na si Xiaojin sa bahay. Si Lai Fu at King King ay pagod na pagkatapos ng isang araw. Hayaan ninyong umuwi na kayo. Wow, ang mga pagkain ito. Ang mga pagkain ito ay sobrang pangit tingnan. Ang chef ay tila hindi na masyadong nag-ingat. Basta-basta na lang ginawa ng chef. Kung ayaw kumain, ayos lang. Kumain na. Gutom na gutom ako. Anong nangyari sa kamay mo? Maliit na sugat lang, walang problema. Tingnan ko nga. Hindi naman ikaw ang nagluto ng ulam na ito, di ba? Ginoong Rong, may isang Shen na babae sa labas na gustong makipagkita sa iyo.
Oh, kaya pala nakipag-ayos ka kay Shen Shuyin. Bakit hindi mo sinabi? Ang mga pagkain ito. Ang mga pagkain ito ay para sa kanya. Ang mga pagkain ito ay para sa kanya. Hindi. Hindi ko alam na pupunta siya. Alaynan. Di ba sinabi mo, sanay ka na sa mga delikadong pagkain? Gusto mo bang kumain ng lutuing bahay? Ginawa ko ito para sa'yo. Alaynan. Talagang sinasabi ko lang ng basta-basta. Ilang mga putahe na nabanggit. Ay naku. Bakit ako sobrang masaya? Kem. Ikaw. Kuya Rong. Ikaw. Lumabas ka muna. May gusto akong sabihin kay Kuya Rong. Ah. Ako. Siyempre. Siya ang aking asawa. Ano man ang sasabihin mo, gawin mo sa harap niya. Kung hindi, umalis ka. Kuya Rong, talagang nahihirapan ako ngayon. Maaari mo ba akong tulungan? Pumunta ka kay Siyunsu para humingi ng tulong. Hindi kita matutulungan. Nagtalo kami. Lumabas ako mag-isa. Kapatid Rong, tulungan mo ako. Pahiram ka ng kaunting pera sa akin. Wala akong pera. Sa bahay, ang may kontrol ay ang misis. Noong una, si Ginoong Rong, ang nagbigay sa akin ng regalo. Lahat ng iyon ay ibinalik ko ng buo. Hindi ba, misis? Lahat ba ay inangkin mo na lang? Hindi mo ito maiintindihan. Ang mga lalaking mayaman ay nagiging masama. Kaya ang kayamanan na ito ay nasa mga kamay ng babae ay isang normal na bagay. Nag-away si Ginang Shen at ang kanyang asawa. Ngunit walang galit na natitira sa mag-asawa hanggang sa umaga. Nag-away tayo. Matulog ka na lang at magiging okay ka. Kung hindi sapat ang isang tulog, matulog ka ng dalawa. Pero, ang paglagi mo dito sa lugar na ito, mukhang hindi angkop. Mas mabuti, bumalik ka na lang kay Siyunsu. Bakit hindi ka na lang bumalik at hanapin si Siyunsu? Ikaw, batang babae, bakit ganito kakaprang kang magsalita? Aking kapatid na Rong. Ngayon, ako'y labis na hindi masaya. Hindi mo ba talaga kayang tiisin ito? Nagtatawa si Genji. Isi, kamusta ka na? Wala akong kinalaman dito. Kapatid na Rong. Medyo mali yata. Si Rongki sa pangunahing babae. Parang hindi ito yung pag-ibig na hindi makuha. Yung tipong handa ng bitawan. Sana lang, hindi ba? Pagkatapos ng malaking wakas, nawala na ang liwanag ng bida. Ayaw na sa kanya ng kontrabida. Umalis ka. Huwag mo na akong hanapin. Ayaw ko nang ulitin pa ang ikatlong beses. Hindi ako aalis. Sabi mo noon. Basta gusto ko. Nandoon ka sa kailangan ko. Ano mang lugar. Rongki, ayaw mo na ba sa akin? Hindi alam ni Miss Shen na may malubhang sakit ang pamilya ko. Kailangan din namin gawin ito. Kaya't nagnegosyo kami ng maliit na tindahan. Mahirap. Mahirap. Hindi na kami makakain. Anong ibig mong sabihin? Narinig ko na malaki ang negosyo ng pamilya Xi. Kung may malasakit ang Ginang Xi, maaaring tulungan kami ng kaunti. Ganito, ang iyong malaking kabutihan ay hindi ko kailanman malilimutan. Wala akong pera. Kapatid Rong, bigla kong naisip na may mga bagay pa sa bahay. Aalis na ako. May malubhang sakit ang isang tao sa bahay. May malubhang sakit ang isa sa pamilya. Lei Fu ah. Si Lei Fu 2 araw na ang nakalipas. May palto sa bibig, sobrang sakit. Kamusta? O, ako na lang ito. Matalinong isip ko, mas mabuti pa. Alaynan. Talagang matalino ang ginang. Anong ginang? Wala pa nga tayong simula. Sa tingin ko, ito ay isang taktika. Hindi naman siya hindi gusto sa'yo. Kaya hindi siya makapagpahayag sa'yo. Ang nararamdaman niya para sa'yo. Kaya't palagi siyang umiiwas. Ano ang solusyon? Mas mabuting ikaw ang magpakita ng kabaitan. Ipahayag mo ang iyong nararamdaman sa kanya. Anong magandang paraan?
Kung ikaw ang magpapakita ng kabaitan, magsimula ka sa pagbibigay ng bulaklak. Sino bang babae ang ayaw sa bulaklak? Achoo! May allergy ako sa pollen. Hindi ko kaya ang bulaklak, kaya ibigay mo ang hairpin. Ang hairpin na ito ay isang bagay mula noon hanggang ngayon, na simbolo ng pag-ibig. Hindi siya pwedeng mawala. Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Bakit ito ay pilak? Kaya't ibigay ang gusto niya. Magbigay ng ginto. Kung ganun, wala nang ibang paraan kundi iyon. Kung ganun, wala nang ibang paraan kundi iyon. Anong galaw? Nag-aalok ng kama. Hindi pwede. Ang isang tao ay dapat nakatayo sa pagitan ng langit at lupa. Paano siya mahihikayat ng kagandahan ng iba? Hindi ko ito kailanman gagawin. Hindi kailanman. Bakit ka nandito sa kwarto ko? Hindi nakadamit. Paano mo nalaman? Gusto kong magdiwang ngayon. Nandito ako para batiin ka. Kaya, bakit hindi ka nakadamit kanina? Uminom. Uminom. Sinasabi ko sa iyo, 我跟你说，我卖奶茶赚了可多钱了，以后你就不用上班了，我养你。 susuportahan mo ako. Aynan, kaya ba't hindi ko ibigay ang sarili ko? Para maibalik ang kabutihang ito. Hindi naman imposible. Sapagkat libre namang ibinibigay. 白送上门来的。 Huwag matulog, sayang naman kung matutulog ka. Saka na. Ikaw ang pinakapaborito ko sa buong libro. Ikaw ang pinakagusto ko. Ako ang pinakagusto mo. Sino ang karaniwang gusto mo? Si Yuzawi. Nakita mo na ba kung sino ako? Si Ronki ito. 是荣奇。 Ay, ang walang pakundangang boss na si Yu. Pagkatapos matulog, gusto nang itapon. Ngayon, bakit ka nagising ng ganito kaaga? Kung hindi ka pa magigising, mas maaga pa sana. Natakot na may isang tao na tumangging bayaran tulad noong nakaraang beses. Kung ganito ang sasabihin mo, talagang dapat akong managot. Maganda ang ipinakita mo kagabi. Ito ay para sa'yo. Ikaw, may iba pa akong gagawin. Umalis na ako. Yuzawi, ayaw ko nang makipagtalo sa'yo. Seryoso akong gustong pakasalan ka. Gusto mo akong pakasalan. Paano mangyayari yon? Hindi ba't hindi mo gusto? Sino ba ang gusto ko? Hindi mo ba alam? Alam ko. Gusto mo si Shen Shuing. Hindi ba? Kaya pala, hindi mo pa rin naintindihan.
Naintindihan ang ano. Hindi ba siya ang tao sa puso niya? Ikaw kaya yun? Impossible. Yuzawei, ayoko nang makipag-away sa'yo. Seryoso akong nais na pakasalan ka. Ay naku, kailan ba talaga magiging? Siya na iba na ang trato sa akin. Bakit ka nandito? Dumaan lang. Binili mo ako. Ang tao ko ay sayo. Pera. Akin din yan. Hindi mo ba sinabi? Nasanay ka na sa mga masasarap na pagkain. Gusto mo bang kumain ng lutuing bahay? Ito na. Para sa'yo talaga ginawa. Sino ang nasa puso ko? Di mo ba alam? Binibini. Saan kayo buong umaga? Nanggaling. Panginoon, narinig ko na sa bundok sa paligid ng Beijing. May mga malaking gansa. Dadalahin kami para subukan ang swerte. Anak, tingnan mo. 2 gansa bilang kasal. Ang ibig sabihin niya, yung malaking gansa na espesyal niyang pinadala sa akin. Hindi ganoon. Hindi tinamaan ni Ginoo. Bumili sa paanan ng bundok na mura. Hindi talaga magagalit si Ginoo. Magpapasaya lang si Miss. Ayos lang, papasaya lang siya. Hindi mo naiintindihan. Hindi pa rin ako klaro. Tungkol kay Rongki, ano bang klaseng pakiramdam ito? Hindi ko pa alam. Tungkol kay Rongki, ano bang klaseng pakiramdam ito? Pasensya na kung ako'y nakikialam. Noong pumasok ako kanina, nakatitig ang dalaga. Nang tuwid kay Ginoong Rong. Nadapa si Lian Leifu sa putik. Hindi mo man lang nakita. Kailan? Dalaga, nasa isip at mata mo na. Matagal nang nandyan si Gong Zirong. Anong ginagawa mo? May kailangan akong sabihin sa'yo. Siyempre, may kailangan. May kaibigan ako. Nagkamali siya sa ilang bagay. At pagkatapos ay dinala niya ako para magkasundo. Hindi tayo magkasundo. Ay naku, nagkamali ako. Huwag kang magalit, okay ba? Magtatago ka pa ba sa akin sa susunod? Hindi na ako magtatago. Pero, kailangan mo ring bigyan ako ng oras para mag-isip. CJ. Nabuhay na ako ng ganito katagal. Pero hindi pa ako nakakakita ng legal na asawa. Pumasok sa bahay ng kabit para agawin ang asawa. Talaga namang binuksan mo ang aking mga mata. Si Liu, hindi pa umabot ng 1 buwan, ay nagdadalang tao na. Pumunta si Yunzao sa kanyang silid para alagaan siya. Ano bang masama doon? Ano nang pakialam mo? Ikaw na nga. Nagsisigaw at nagkakagulo ka buong gabi. Nasaktan mo pa siya. Alam na ng ina. Si Liu ang unang nagpasimuno ng hindi magandang salita sa akin. Kaya ako kumilos. Walang modo. Sinasabi ko sa iyo, ikaw ang unang umatake. May dahilan ka pa. Kung may mangyaring masama sa sanggol ni Rulio, hindi kita patatawarin. Ginoo. 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 Anak ng Liu. Hindi nakaligtas. Ano? Hindi lang iyon. Nahuli ang Ginoo sa pagpasok sa korte ngayon. Nabansagan ng emperador. Ngayon ay nasa silid ng mga aklat.
Nakaluhod. Ano ito? Ano ba? Ganyan ang ginawa mong masamang gawa. Injustisya. Pagkabaligtad ng katotohanan. Pinatawag ka ng censorate. Hindi karapat-dapat ang moralidad sa posisyon. Nakita ko. Walang katarungan. Inakusahan ako. Hindi ko magawa. Alam ko naman, masyado akong kulang. Sa mga kaso, ang mga kasamahan sa Dali Temple ay nag-usap-usap tungkol dito. Ang mga kasong ito, hindi lamang ako ang nagpasya. Mahal na hari, salamat po, Ginoo, sa iyong abala sa trabaho. Talagang naiintindihan ko ang sitwasyon. Sapagkat, kailangan din niyang makipag-usap sa mga kasamahan tungkol sa kaso. Nabalitaan ko, hindi magkaisa ang mga asawa at alipin sa likod ng bahay ng pamilya Xi. Gulo sa loob ng bahay. Kung hindi man, hindi sana siya mahuli. Xiao Jin, ikaw, bilang isang opisyal, dapat malinaw ang paghihiwalay ng pampubliko at pribadong buhay. Ituwid ang sarili. Tahimik ang tahanan. Anong abala mo buong araw? Aking kamahalan. Aking kamahalan. Sapat na. Punong ministro ng Dali. Si Yunxiu. Pagkakatanggal sa posisyon at investigasyon. Sa loob ng 5 araw, maghahain ka ng isang formal na sulat ng pagninilay. Kung hindi, ano ang gagawin mo? Gagawin mo kung ano ang dapat gawin. Sinasabi ko sa inyo, napatay ang binti ni Xi Yunxiao sa sobrang pagyuko. Pagkatapos ay pinapahiga na siya ni Gonggong. Ipinalabas siya. Nakakatawa talaga ako. Sabi ko na sa inyo ng maraming beses. Narinig niyo ba kung ano ang sinabi ko? Ha? Ha ha. Narinig ko, narinig ko. Ano bang sinasabi mo? Halika, uminom tayo ng tsaa. Uminom tayo ng tsaa. Ano ba yan? Pupunta ako sa tabi para tingnan sila habang nag-aaway. Mag-usap kayo, mag-usap kayo. Sasama ako sa'yo. Hindi na kailangan. Hindi tama. May mali sa inyo dalawa. Sa mga mata at puso ng dalaga, matagal nang mayroong si Ginoong Rong. Parang, si Rongqi ay isa ring taong maasahan. Yu Zaiwei, alam ko, ikaw at si Rongqi ay peking mag-asawa. At si Rongqi ay may puso lamang para sa akin. Yu Zaiwei, alam ko, ikaw at si Rongqi ay peking mag-asawa. At si Rongqi ay may puso lamang para sa akin. Bakit mo ako tinawag? Palagi kang lumalabas nitong mga nakaraang araw. Anong ginagawa mo? May problema ang mga talaan sa bahay. Alam mo ba? Ito na ang huling pagkakataon ko na magtiis sa kalokohan mo. Bago pa mapansin ng nanay, pakibalik na agad ang nawalang pera. Bumalik ka na. Kung hindi, iiwanan kita. Ako ang iyong lehitimong asawa. Naglalakas loob ka bang iwanan ako? Sasabihin kong pinapaboran mo ang kabit kaysa sa asawa. Lahat ng ginawa mo, ilalabas ko. Kasama si Rongqi. Bibigyan kita ng 3 araw. Bilisan mo, iayos mo ang mga aklat ng tahanan. Kung hindi, gagawin kitang walang dangal sa pagbalik sa pamilya Shen. Si Yunxiao, wala kang awa. Huwag mong sisihin ako sa kawalang utang na loob. Hindi ba't ikaw at si Yunxiao ay magkasama? Bakit iniisip mo na naman si Rongqi? Alam ko na ikaw at si Rongqi ay mga peking mag-asawa. At si Rongqi ay may puso lamang para sa akin. Paano mo nalaman iyon? Nagsaliksik ako bago ako ikasal. Hindi ka pa nakikita ni Rongqi. At hindi alam kung saan ka nagmula. Isang mahirap na tao. Iniligtas niya ang buhay ko at ngayon ay humihingi siya ng kabayaran. Karapat-dapat ka ba sa kanya? Paano? Hindi ako karapat-dapat. Pero ikaw ay karapat-dapat. Natural lang iyon. Si Rong araw-araw nakikita ako. Tuwing binibigyan niya ako ng regalo, hindi pa niya alam kung saan magbubunot ng damo. Talagang swerte ka nga naman. Wala na siyang pera ngayon. Nakasalalay siya sa akin. Ay naku. Kahit na ayaw mong ipakita sa akin si Kuya Rong,
Hindi mo naman kailangang itulak ako, di ba? Hindi. Bakit nag-aartista ka pa rin? Ikaw, dalaga, anong ginagawa mo? Walang anuman. Nagmamadali lang. Sige, maglaro ka na. Anong nangyari? Bakit ang ingay? Kuya Rong. Bakit nandito ka na naman? Alam kong hindi ako dapat nandito. Pero talagang nag-aalala ako sa'yo. Wrong Jage. Wrong Gigi. Sinisiraan niya ang relasyon natin. Sinasabi niyang nagpapanggap tayong mag-asawa. May batas na nagsasabing, ang sinumang maghiwalay sa mag-asawa ay dapat makulong. Sinasabi ko sa iyo, pag-isipan mo ito ng mabuti. Ako, ay hindi kundi nagmamasid. Naaalala ko, ang mga araw na magkasama tayo. Noong panahong iyon, puno ng alaala mo ang puso at isip ko. Aking kapatid na Rong, ako ang bulag, na nag-asawa ng maling tao, kahit na malamig at walang pakialam ka sa akin. Ako'y, palaging itinuturing kang kaibigan. Kapatid, ikaw, hindi mo naman ako pababayaan, di ba? Ano bang sinasabi niya? Gusto lang niya ng pera. Kapatid Rong, gusto mo lang ng pera, di ba? Pero sa kasamaang palad, ngayon ang pera ni Ronky, nasa bag ko na. At Rong, narinig mo ba? Gusto lang niya ang iyong kayamanan. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng babaeng ito. Ginagamit ka lang niya. Babae, sa wakas, nabunyag mo na ang iyong balahibong fox para makita ni Ronky ang iyong tunay na mukha. Lahat ng ito ay naisip mo ng tama. Hindi lang sa pera niya ako nagnanasa. Nagnanasa rin ako sa taong ito. Sapagkat maganda siya sa lahat ng paraan. Maliban lang sa pagiging bulag sa mata. Ikaw, kayo, Shen Shuling, sasabihin ko ulit sa iyo sa huli. Huwag mo na kaming istorbohin. Lainan, kung hindi, sasabihin ko kay Si Yunzhao, asawa ng huwes ng dali, na araw-araw nananakit ng iba. Sa huli, hindi na mapapahiya ang mukha ni Xi, ng pamilya Xi. Akala mo ba, si Xi Yunzhao ay mabuting tao? Noong una, nawala ang iyong kakayahan. Siya ang gumawa niyan. Anong sinasabi mo? Sa huling bahagi, ang kontrabida. Alam ko na nag-utos ng pag-aresto at pagbaba ng posisyon. Pero si Ronky, pinawalang sala ang kanyang kasanayan. Ipagbilibilang alipin. Hindi pala ito utos ng hari. Kundi gawa ng mga pangunahing lalaki at babae sa kwento. Ako, hindi naman ako nagsalita ng kahit ano. Pero kanina ay sinabi mo na. Ginoo Rong. Ginoo Rong. Mas maganda sigurong alagaan mo na lang ang iyong asawa. Bakit nga ba nandito si Xi Yunzhao? Ronky, ngayon magkaiba ang ating katayuan. Madali na lang para sa akin na harapin ang iyong asawa. Napakadali. Anong ibig mong sabihin? Wala lang. Ronky, ang ating alitan. Noong kasal na kami ni Shuying, tapos na ito. Kayo ngayon ay kasal na. Mukhang masaya naman kayo. Satisfeito ako sa ganitong wakas. Masaya ako. At ayaw kong magkaroon ng komplikasyon. Ikaw rin ay nagkaroon ng pagkakataon. Ang tao sa dalisi. Alam na ikaw ay walang posisyon at kapangyarihan. Nais mong labanan ako. Sobrang walang kwenta. Parang langgam na kumakatok sa puno. Ako ang magtuturo kay Shen Shuying. Hindi na niya ulitin pang makialam. Sa inyo, pareho lang. Sana'y isipin niyo na, walang nangyaring masama. Naway magtagumpay kayo sa inyong pagsasama. Mabuhay kayo ng masaya. Si Yunzhao, ano ang sinasabi niya sa Diligulu? Ano ang sinasabi niya? Gusto mo bang lumihis ng usapan? Pero, ginagamit ka niya para lumihis ng usapan. Talaga namang nagiging kampante ako. Ako, sinasabi ko ang totoo dito. Ay naku, meron ka bang dating mga underling? O kaya naman, contact ni Princip. Pakitanong mo sa kanila, bakit ka nadisgrasya noon? Bakit ka ba sobrang nag-aalala sa akin? Ako,
Hindi talaga ako. Nakita ko na. Mayroon ka sa puso mo. Ikaw, anong sinasabi mo? Mag-ingat sa hagdang bato. Walang anuman. Tama nga, tulad ng sinabi ni Genji. Pareho ng iniisip. 6 Seons Ho ang nagbayad sa mga gwardya sa bilangguan. Inalis ang iyong kakayahang makipaglaban. At ipinagbili ka bilang alipin. Gusto niyang patayin ka. Ano ang ginagawa ninyo? Walang anuman. Ilang araw na ang nakalipas. Nakatok sa pinto. Walang problema. Hindi na masyadong halata. Ayos lang kung walang problema. 6 Seons Ho ang nagdusa sa'yo. Si Shen Shuing ay kasabwat din. Ito ang kanilang ebidensya. Salamat. Kamag-anak namin. May kailangan akong gawin. Una na ako. Sabihin mo sa akin kung may progreso. Alaynan. Hayaan mong tingnan ko. Anong nangyari? Ngayon, may ebidensya na tayo. Pero paano naman? Ibigay kay Haring Nino. Kung hindi, pakiusap tawagan mo si Xiaojin. Kapag pumunta siya sa palasyo, ipasa niya sa emperador. Anong tingin mo dito? Parang repolyo at kabuti lang yan. Yung kaso ko noon ay natapos na. Kung ipapasa pa ito sa iba, at ipasa ang mga ebidensyang ito sa hari, malaki ang posibilidad na madamay ako, at mapasama ang loob niya. Ganito kalala pala. Sa mga sinaunang emperador, bakit ang hirap makita? Sa mga drama, di ba lagi naman silang naglalakad na hindi nakikilala? Huwag naman sana akong basta-basta makita. Sige na. Anong sinasabi mo dyan? Binibini. Ginoo, may isang lalaking nasa katamtamang edad sa labas ng pintuan. Sabi niya ay dumaan lang at gusto niyang humingi ng ihi. Kung humihingi lang siya ng tubig, hayaan na lang natin siyang pumasok. CJ! Marami na akong nilakad. Sa oras na ito, walang nahanap na lugar para uminom ng tubig. Pasensya na sa abala. Mangyaring maunawaan. Walang anuman. Umupo ka. King, magdala ng tsaa. Ito ay milk tea. Gawa namin mismo. Kung hindi naman mag-aalala ang customer, pwede nilang subukan. Huwag na. Customer, baka hindi nila sanay. Mas maganda kung magdadala na lang ako ng isang baso ng tubig. Walang anuman. Sundin ang gusto ng bisita. Bakit ka sobrang kinakabahan? May social anxiety ka ba? Masarap ang lasa ng milk tea na ito. Basta't gusto mo, ayos lang. Ito ay... Kapag nabanggit ito, naiirita ako. Gusto naming i-file ang kaso laban sa isang mataas na opisyal. Nandito na ang ebidensya, pero hindi namin maipakita kay Haring. Wala kaming paraan para maipasa sa harap niya. Ngayon, nag-aalala kami. Ininom ko ang milk tea mo. Tinanggap ko ang iyong damdamin. Hindi ko rin itatago sa iyo. Sa totoo lang, may mga koneksyon ako sa korte. May ilang tao roon. Kung mapagkakatiwalaan mo ako, maari mo itong ipasa sa akin para subukan. Maari mo itong ipasa sa akin para subukan. Totoo ba? Maraming salamat po. Hindi ko kayang suklian ang iyong kabutihan. Alam ko, itong bagay na ito, ibigay sa harap ng kanyang kamahalan. Maaaring may panganib. Mayroon akong kaunting pera dito. At mayroon pang, ang mga bagay sa bahay na ito. Basta't gusto mo, sabihin mo lang sa akin. Ibibigay ko sa iyo lahat. Basta't maipasa mo ang bagay na ito. Sa harap ng iyong hari. At maibalik ang kanyang dangal. Hindi ko inasahan. Si Ronqi ay namumuhay ngayon, nang maayos, lalo na ang kanyang asawa. Talagang kawili-wili.
Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siya. At sa tingin ko siya ay kawili-wili. Dahil kay Ronki, wala na ang dati. Napakamalamig at walang awa. Kagalang-galang na hari. Ngayon, narito ang lahat ng mga opisyal na nag-aakusa kay Xi Yunzhao ng katiwalian at maling batas, pagsasamantala sa kapangyarihan, na nagdulot ng hindi makatarungang paglilitis, na nagresulta sa maraming maling kaso. Ngayon, mayroon na namang ebidensya na siya inusi mula sa dating punong ministro ng dati. Ang taong ito ay may masamang asal, kaya't hinihiling ko sa inyong kamahalan na magpasya. Alaynan. Dahil si Ronki ay inusig ng walang dahilan. Siya rin ay nakaranas ng maraming paghihirap, dumaan sa mga ito. Nakapagbigay ito sa kanya ng pagkatao. Ako. Tingnan mo ang punong ministro ng dali. Kailangan talaga. Siya ang dapat gumawa nito. Tawagin ang tao. Pumasok. May tao. Magpahayag. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng langit, ang utos ng emperador ay si Datuk Xi Yunzhao, tagapangulo ng kagalang-galang na korte. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, ng abuso sa kapangyarihan, ng kurakot at paglabag sa batas, nagdulot ng mga maling kaso. Napatunayan ang pangurakot. Nakuha ang ari-arian. Tinanggal sa posisyon. Ipinababa sa karaniwang tao. 39 na tao ang pamilya. Eksele sa lingnan. Inutusan ito. Tapos na. Lahat ay tapos na. Tapos na. Huwag. Gusto kong makipaghiwalay kay Xi Yunzhao. Makipaghiwalay. Nangangarap ka. Dahil sa iyo lahat ito. Naging ganito na ako. Hindi ko na magagawa ito sa buong buhay ko. Na makipaghiwalay sa iyo. Huwag. Huwag. Gusto kong makipaghiwalay sa iyo. Anyway. Sa utos ng langit. Utos ng emperador. Si Ronki ay may magandang asal. Makatarungan sa paghawak ng kaso. Tapat at matuwid. Karapat-dapat sa mataas na tungkulin. Pinahihintulutan siyang ibalik sa kanyang posisyon. Bilang punong ministro ng dali. Si Yu Zaiwei ay may pambihirang talino at ganda. Mabait at tapat. Itinalaga bilang isang mataas na ginang. Binigyan ng 2 pirasong ginto. 100 ektaryang lupain. Inilaan ito. Salamat sa iyong dakilang biyaya. Binabati si Ginoong Rong. Binabati si Ginang Rong. Salamat, Ginoo. Ingat ka, hindi kita sasamahan. Kung ganun, ako. Mas mayaman pa kaysa sa iyo, di ba? Ginoo Rong. Kaya ikaw rin ang aking Gyans. Rong, hindi pwede. Hindi pwede. Saan ka nahirapan? Sabi mo nga, bagaman gusto talaga kita. Pero, ayokong magpakasal muna. Ayokong magkaanak. Sa panahon ngayon, ang antas ng medisina ay napakapangit. Kung sakaling mamatay sa mahirap na panganganak, wala nang pagkakataong mabuhay muli. Sa tingin ko, mas mabuti pang maging magkapatid tayo. Sa wakas ay umamin ka na gusto mo ako. Ito ba ang mahalaga? Kung natatakot ka, babantayan kita habang buhay. Walang anak. Nasa iyo ang desisyon. Anong palagay mo? Parang, hindi naman masama. Kung ganoon, kung sakaling magustuhan mo, ano ang gagawin ng iba? Hindi. Sa buhay kong ito, ikaw lamang ang kasama ko. Isang buhay, isang kapareha. Tama na. Ang huling taong nagsabi ng ganyan. Hindi naging maganda ang kapalaran. Ano ang dapat kong sabihin? Hayaan mong isipin ko. Dahil binili mo ako. Ang katawan ko ay sa iyo. Pera ay sa iyo rin. Tama nga. Wala kang pera, kaya't nakasalalay ka sa akin. Ito ay sa iyo.